Ay mayroong tatlong goals sa iyong buhay, ano kaya ito? No? Or ano-ano kaya ang mga ito kung meron kang tatlong goals sa iyong buhay? Goals na pwedeng sabihin mo na kung iyon ang iyong mga goal ay hindi pwedeng ikaw ay magkamali, or ang idea, hindi pwedeng ikaw ay maging talunan, hindi pwedeng hindi mo ma-achieve yung goals na yun. So the truth is, ang Diyos ay nais niya na magkaroon tayo ng goals sa ating buhay. Because He Himself ang nagbibigay ng goal sa bawat tao at sa bawat mga mananampalataya. So there is what we call a God-given goal. So when we talk about a God-given goal, napakahalagang makita po natin na isang tao ay merong self-centered driven goal sa kanyang buhay. Ang idea, maraming goals sa mga tao sa buhay na ito na gusto nilang marating, gusto nilang ma-achieve, gusto nilang makamit. But most of the time, yun po ay self-centered driven. Ibig sabihin, makasarili po ang sentro nun. That's why, pinapaalala din po sa atin ang salita ng Panginoon na huwag nating maging Diyos ang ating tiyan or ang ating flesh. Or huwag tayo pong umibig sa salapi. So there is nothing wrong na ikaw ay magkaroon ng salapi or dumami ang iyong salapi. But there is something wrong kung nagpapatakbo na ng iyong buhay ay ang pag-ibig sa salapi or ang pag-ibig sa pera. So there are what we call a self-centered driven goal. But the goal na gusto po ng Panginoon sa atin is Christ-centered. No? If we will study characters in the Bible, sila po ay mayroong mga goals, no? Si Noah, si Abraham, si Moses, even sa New Testament, si Apostle Paul. Si Apostle Paul is one of the person na very goal-oriented. At makikita po natin yung goal niya, if binasa po natin yung Book of Philippians na si Apostle Paul, goal niya sa kanyang buhay, kaya nga sabi po niya sa Philippians, yung dati niyang pamumuhay ay kinalimutan niya na, tinalikuran niya na, sa halip siya ay nagpapatuloy. So that mas lalo niyang makilala ang Panginoon, mas lalo siyang lumago sa kanyang relasyon sa Panginoong Kristo. So that is the personal, the ultimate goal of the Apostle Paul. Yung mas lalo niyang makilala si Jesus, yung siya ay maging kasama sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo at maging kaayon sa kanyang, sa imahe po ng ating Panginoon. So even Apostle Paul, meron po siyang goal, and that is a spiritual goal, at yan po ay Christ-centered goal. So, napakahalaga po na ma-realize natin in this message, dinesign ng Panginoon na tayo ay matuto tayo mag-set ng mga goals natin sa buhay. Because sometimes, nami-misinterpret natin yung buhay bilang isang Kristyano. Lalo na po doon sa salitang contentment or satisfaction. Of course, I am the one preaching na tayo ay magkaroon ng contentment. But when we talk about contentment, most of the time, ang iniisip po natin doon ay masiyahan na sa mga bagay na meron tayo. The truth is, yun din po ay totoo, na tayo po ay magkaroon ng kasiyahan sa mga bagay na meron tayo. Because ang contentment, ito po ay ang buhay na presenteng buhay na meron ka, na ang nais ng Diyos, ikaw ay magkaroon ng kasiyahan doon. So that is contentment. But contentment itself, ay makikita po natin is very paradox po yan. Ibig sabihin, content ka dun sa mga bagay na binibigay sa iyo ng Panginoon, but at the same time, meron kang mga goals, meron kang mga aims na ibinigay ng Panginoon sa iyo na gusto na ninanais mong ma-achieve, na desire mong makamit or makamtan sa iyong buhay bilang isang mananampalataya. Because sometimes, ang iniisip po natin, okay, I have contentment, masaya na ako sa meron ako, that's why wala na akong mga gusto pang marating sa aking buhay. Well, yun po ay kaisipan na medyo pwedeng may problema tayo, or kaisipan na medyo tinatamad lang po yung ating kaisipan. Because in reality, ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng contentment sa kanyang persona, sa kanyang presensya, at the same time, magkaroon tayo ng desire to achieve ano man po yung goal na ibinigay po niya sa atin. Because yung contentment and yung goal ay hindi po magkaparehas. Yung contentment at yung success ay hindi po magkaparehas. Because ang gusto ng Diyos sa lahat ng anak po niya, tayo ay maging successful. Tayo ay maging matagumpay. Not for the sake of the success itself, but for the sake na mangyari sa buhay natin kung ano man yung goal ng Panginoon sa atin. So, when we talk about God-given goal, it means ito po yung patuloy na ma-achieve mo sa iyong buhay, yung pagkatao na gusto ng Diyos na mangyari sa iyo.
or malakaran mo yung landas na gusto niyang pagdaanan mo sa iyong buhay. So that is a God-given goal na gusto ng Diyos na ikaw ay magtagumpay. Again, God-given goal, ito yung katayuan or katauhan sa iyong buhay na gusto ng Diyos maging ikaw. Kaya gusto ng Panginoon, ma-reach natin yung maximum potential natin, yung design niya, yung purpose niya sa buhay natin. At the same time, tayo po ay kanyang matulungan doon sa landas na kanyang inilatag sa bawat isa po sa atin. So the question is, how to begin? Paano tayo magsisimula na malalaman po natin yung God-given goal? Because it is very possible to reach God's goals kung hindi mo alam kung paano mo malaman yung goal na gusto ng Panginoon sa iyong buhay. Tama po ba, mga kapatid? So number one, na napakahalagang makita po natin to begin is pray to God with a repentant heart with praise and thanksgiving. One example here ay makikita po natin in the life of David in 2 Samuel chapter 7 verse 18 to 22. Makikita po natin dito yung kanyang intimacy sa Panginoon. Sabi po dito, then when King David and sat before the Lord. So makikita natin dito yung closeness niya sa Panginoon. Ang sabi niya, who am I, Lord God, and what is my house that thou hast brought me hitherto? And this was yet a small thing in thy sight, O Lord God, but thou hast spoken also of thy servant's house for a great while to come. And is this the manner of man, O Lord God? And what can David say more unto thee? For thou, Lord God, knowest thy servant, for thy word's sake, and according to thine own heart hast thou done all these great things, to make thy servant know them. Wherefore thou art great, O Lord God, for there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears. So makikita po natin dito, si King David, na ang kanyang buhay ay naglaan po siya ng panahon alone with God. Siya at ang Diyos lamang. So makikita natin sa buhay niya yung intimacy niya sa Panginoon. And handa po siyang mag-offer ng papuri, ng pasasalamat sa Panginoon. And because yung kanyang tinig, yung kanyang puso ay handang makinig sa Diyos, ang Diyos ay nag-reveal ng mga katotohanan sa kanyang buhay na kung saan ayon sa kalooban ng Panginoon at doon siya dinadala ng Diyos. So, the same thing with us, to begin, na malaman natin yung goals ng Panginoon sa buhay natin is we need to pray to God. Every time we come to the Almighty God, ang napakahalagang puso na meron tayo, puso na handang magsisi because ang kasalanan ay hadlang sa plano ng Diyos sa iyong buhay. Ang kasalanan ay hadlang sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. Like what I said, from time to time, most of the time, lagi ko po itong sinasabi, kung inyo pong nanonotice, mga kapatid, narinig niyo na po ito, na kahit magmakaawa ka pa sa Diyos at tanungin sa Kanya, Lord, ano ang plano mo? Anong gusto mong gawin sa aking buhay? Pero kung ang puso mo ay hindi handang magsisi, hindi handang magpalinis sa Kanya ang iyong buhay, then hindi i-reveal ng Panginoon sa iyo whatever is plan, whatever is purpose sa iyong buhay. Kaya napakahalaga, first thing na gagawin po natin is lumapit sa Diyos with a repentant heart. Kasi ang kasalanan ay nagiging dahilan upang maging malabo sa atin, maging cloudy sa atin, yung plano at kalooban ng Diyos sa ating buhay. So pray to God, come to God, to the Almighty God, with a repentant heart, with praise and thanksgiving. Pasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang galing, sa Kanyang kabutihan, na ang Diyos natin ay walang hanggan. Ang sabi nga ni David, there is no God beside thee. So makikita po natin sa buhay din po ni David, dahil nag-spend time alone siya sa Diyos, nakita niya kung gaano kadakila at kung gaano kalaki ang Diyos sa kanyang buhay. Na same thing with us, hindi tayo magpipray sa Diyos ng goal na gusto niyang gawin sa ating buhay. Sometimes mga matataas na goals, kung hindi po natin makikita ang Diyos na napakadakila, napakamakapangyarihan sa lahat at may control sa lahat ng bagay at siya po ay may kakayahan upang gawin kung ano man yung ninais po niya sa buhay po natin na kanyang plano at kanyang purpose. So, yan po yung first thing. And the second thing, spend time each day in His Word. To reach God's goal or to set God's goal. Because ang susi sa tagumpay, makapag-set ka ng goal. Ulitin ko po, ang susi sa tagumpay sa buhay na ito, are you listening mga kapatid? Ang susi sa tagumpay ng buhay na ito ay makapag-set ka ng goals. So napakahalagang malaman mo yung God-given goals. So first is to pray to God. And then second, to spend time each day in His Word. Why? Because napakahalaga, araw-araw may panahon tayo sa salita niya dahil ito yung nagsasaayos ng ating spiritual na paningin.
Sapagkat kung wala ang salita ng Diyos na laging magpapaalala sa atin, na laging maglilinis sa atin, na laging mag-aayos ng ating paningin, mga kapatid, yung mata natin, laging nakatingin sa mundong ito. Sa tagumpay ng mundong ito, sa kasiyahan ng mundong ito, sa kaluguran ng mundong ito, sa katanyagan ng mundong ito, sa kapangyarihan ng mundong ito, at hindi natin nakikita sa ating buhay bilang isang mga anak ng Diyos na meron palang plano ang Diyos sa ating buhay personally at purpose, at gusto ng Diyos na yun ay aking malaman, gusto ng Diyos na yun ay aking marating, at gusto ng Diyos na yun ay aking maisagawa sa aking buhay. So you need to spend time each day in His Word. Because darating at darating ka doon sa passage na gustong ipakita sa iyo ng Panginoon. Darating at darating ka doon sa talatan na gustong ibigay sa iyo ng Diyos na maglilid sa iyo sa kung ano man yung direksyon at nais niya sa iyong buhay. So spend time each day in His Word. Amen. Hindi po biro ang laban ngayon bilang isang Kristiyano. Ang daming mga temptation, ang daming mga distractions, ang daming mga deception ng kaaway upang doon tayo tumingin at doon tayo mag-focus. Nawawala na tuloy tayo sa buhay na may direction pa lang Diyos sa akin, may plano pa lang Diyos sa akin, may design pa lang ang Diyos sa aking buhay na gusto niyang aking daanan, gusto niyang aking lakaran. So spend time each day in His Word. And then third thing, ask Him for any direction in your life. Tanungin mo ang Diyos sa kung ano man ang direksyon sa iyong buhay. Kaya nga, napakahalaga ng prayer, napakahalaga ng Word of God because sa Bible, dito natin makikita kung ano yung sinasabi ng Panginoon, kung paano natin gagawin yung sinasabi ng Panginoon, at makikita rin po natin dito yung gabay ng Diyos sa buhay natin araw-araw. So, napakahalaga to trust the Lord with all our heart, lean not unto thine own understanding, in all thy ways acknowledge God, at siya ang magdadirect ng ating landas. So, we need to ask God for any direction sa iyong buhay bilang isang mananampalataya. Ano mang aspeto ng iyong buhay, pamilya man, trabaho man, negosyo man, ministry man, church man, spiritual man, whatever area ng iyong buhay, you need to ask God His direction. Kailangan tanungin mo lagi ano ang direction ng Panginoon dito. And then, wait patiently and attentively. Antayin natin ang sagot ng Panginoon. Patiently. Because, lagi niyo pong tatandaan, kahit pa ang isang bagay ay nagagawin mo ay kalooban ng Diyos, pero hindi pa yun yung timing niya, magkakamali ka pa rin. So kahit kalooban pa ng Diyos ang isang bagay, basta hindi niya pa sinabing hakbangan mo or gawin mo, magkakamali ka pa rin. So napakahalaga, wait patiently and attentively. Napakahalagang mapakinggan mo ang Panginoon at matuto tayong mag-antay sa Diyos, huwag tayong umatras agad, at huwag tayong lumagpas agad sa pangunguna ng Panginoon sa ating buhay. Learn to wait patiently. At gaano man po katagal ang iyong pag-aantay, gaano man yung kay-slow mo sa ibang tao, hindi ka late, hindi ka delayed, hindi ka mabagal ang kilos, ikaw ay sakto lang, timing lang, sapagkat ikaw ay nasa timetable at nasa panahon ng Panginoon. So wait patiently and attentively because ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng wisdom. May mga bagay na prayers ka sa buhay mo ngayon, may mga nais kang ma-achieve na goal sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral, sa iyong negosyo. But napakahalagang makita po natin yung pag-aantay sa Diyos, sa Kanyang sagot, sapagkat yun yung panahon na bibigyan niya tayo ng karunungan at gabay upang magawa natin ano man yung nais po niya marating sa buhay po natin. So learn to wait patiently. Hindi tayo dapat magmadali. Because how many people, mga kapatid, ang masyadong nagmadali sa kanilang buhay, masyadong nagmadali sa pagpapasya, at nagkaroon ng bunga na konsekwensya yung kanilang pagpapasya. Yes, maybe at some point na kanilang buhay na isaayos muli, na ituwid muli, na redirect sila ng Panginoon, and praise God for that. Pero yung nasayang na panahon, yung nasayang na buhay, yung nasayang na mga opportunities, dahil sila ay nagkaroon ng maling hakbang at maling direksyon sa kanilang buhay, yun po ay hindi na maibabalik. Yun po ay hindi na kailanman pwedeng maibalik. That's why it's very important na bago ka humakbang, bago kang kumilos sa isang bagay, lalo na kung yan ay malaking desisyon, learn to wait patiently sa sasabihin ng Panginoon, sa sagot ng Panginoon. Because, lagi niyo pong tatandaan, isang decision mo sa iyong buhay na mali ay pwedeng magbago ng iyong buong buhay. That's true. Mga kapatid, yun po ay totoo. At kahit i-observahan po natin, ang mundong ito, isang decision lamang ng tao na mali at sablay sa kalooban ng Panginoon, yun ay pwedeng magbago ng buong buhay niya. So, wait patiently and attentively, and then listen to His conviction in your heart.
Kaya napakahalaga, we spend time alone with God. And you know what, mga kapatid? Listen. It is priceless and precious moment pag narinig mo or pag naramdaman mo yung conviction ng Holy Spirit sa iyong puso. Na sinasabi sa iyo ng Panginoon, ng Holy Spirit, ito yung goals ng Diyos. Ito yung dapat mong lakaran. Ito yung direction na gusto kong ibigay sa iyo. That is very precious. A moments and experience sa buhay ng isang mananampalataya. So learn to spend time alone with God. Gusto niyo po bang may marinig sa Panginoon? Gusto niyo po bang may mapakinggan sa Diyos? Ang panahon na may maririnig tayo sa Diyos ay panahon na tayo ay tahimik. Tahimik na nakikinig sa gustong gawin ng Panginoon sa ating buhay. Because, mga kapatid, you cannot obey and trust God sa gusto niyang gawin sa iyong buhay if you do not learn to listen to Him. Kung hindi mo alam kung paano makinig sa Kanya. That's why it is very important. Listen to this, mga kapatid. Kahit tayo po'y nasa ministry, kahit magtagal ka pa ng 30 years sa ministry, 40 years sa ministry, pero pwede yung ministry na yung ginaganapan ay hindi direksyon ng Panginoon sa iyong buhay. That's why it is very important to listen to God, to listen to His voice, to listen to the conviction of the Holy Spirit, kung saan ka tinatawag ng Panginoon, kung saan ka nilalagay ng Panginoon sa iyong buhay. So that is the first step, mga kapatid. That is the first things na dapat po natin gawin to reach God-given goal is first, to pray to Him, spend time in His Word, wait patiently, ask Him for any direction in your life, and then listen to the conviction of the Holy Spirit in your heart. It doesn't matter who you are, kapatid. It doesn't matter. Hindi po ito para lang sa mga tinitingnan nating tao na parang silang may potensyal, silang magaling, silang matalino, silang malakas, silang may mararating. Hindi po. Lahat ng anak ng Diyos. Are you listening to me, mga kapatid? Lahat ng anak ng Diyos, lahat ng mananampalataya, bata man or matanda, merong purpose ang Diyos sa iyong buhay. Maaaring iba-iba tayo ng design ng Panginoon, iba-iba tayo ng panawagan ng Diyos. But every one of us, may purpose ang Panginoon, may desire ang Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. And it is also God's desire na ipaalam po yun sa atin. Just try to imagine, ginawa na po ng Diyos ang lahat. Binigyan kanya ng church. Binigyan kanya ng pastor na nagtuturo ng salita ng Panginoon. Meron kang Bible na yung pwedeng basahin araw-araw. You have the privilege na tumawag sa Panginoon. You have the Holy Spirit na nanahan sa iyo, na magko-convict sa iyong espiritu. You have everything na ibinigay ng Diyos sa iyong buhay upang malaman mo at marinig mo yung kanyang gustong gawin at goal niya sa iyong buhay, yung pagkatao na gusto niyang mangyari sa iyo at yung landas na gusto niyang tahakin mo. Mga kapatid, hindi pa pwedeng yan po, alam niyo po ang isang katangian ng mga false teacher or false pastor. Sila po ay nagpapakita na parang ang pakikipag-usap ng Diyos sa mga elite lang, no? Ang pakikipag-usap ng Diyos sa lahat ng anak po niya. Sapagkat ang Diyos ay walang favoritism. Yes, may intimate siya, pero wala siyang favoritism. That's why it is very important na maging intimate tayo sa Diyos, maging malapit tayo sa Diyos, nang sa gayon mas marinig natin yung gusto niyang sabihin, gusto niyang goal na ma-achieve at ma-reach natin sa buhay natin bilang isang mga mananampalataya. So, once na alam na po natin yung direksyon ng Panginoon, gusto ng Diyos, mga kapatid, na tayo po ay magpatuloy na yun po ay tahakin. So, first thing na napakahalagang gawin po natin, have a picture of the goal. Napakahalagang may clear picture tayo. I remember King David also. Si King David, mga kapatid, maliwanag sa kanya yung naging goal or mission sa kanya ng Panginoon. Ano po yung mission sa kanya ng Panginoon? Nung siya po ay tinawag ng Diyos mula sa pagpapastol sa mga tupa. Mga kapatid, ang mission na ibinigay sa kanya ng Panginoon ay patayin si Goliath. That is very clear in the mind of King David, of David. Yun po ay napakaliwanag sa kanya. Very crystal clear. So have a picture of the goal. So napakahalaga. Kaya nga po, it takes time. It takes commitment. It takes honesty na tayo maglaan ng panahon sa Diyos at tanungin natin siya ano yung goal niya sa ating buhay. It could be spiritual goal kasi maraming goals eh. Meron pong tinatawag na immediate goal. So, ibig sabihin immediate goal, yun ay mga goal na maaaring kailangan mong gawin ngayon or bukas kailangan mong matapos. Okay? Maaaring bawa sa pag-aaral, sa trabaho, sa pamilya, etc. etc.
Okay? So, merong immediate goal na tinatawag. Pero there are also goal na masasabi pa natin, yung bang goal talaga ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Napakahalagang yun po ay Christ-centered. Yun ay talagang very crystal clear na sinasabi ng Panginoon sa atin. So, pwedeng spiritual goal. Ano po ba yung mga spiritual goal natin? For example, every day, kung ay magde-devotion na or magbabasa ka na ng Bible. Or how about your prayer life? Pwedeng mag-set ka once a day, meron kang 30 minutes, nakikipag-usap sa Panginoon, nagpe-pray sa Panginoon. So anything under spiritual, meron kang goal. For example, sa mga bagong mananampalataya, makabili ng Bible, makabili ng notebook, makabili ng ballpen para ma-take notes natin yung mga mensahe, yung mga preaching. So napakalaga mag-pray tayo sa Panginoon at i-reveal niya sa atin whatever spiritual goal na gusto niyang ipagawa sa ating buhay upang tayo lumago sa ating relasyon po sa Kanya. Or meron pong tinatawag din po na personal goal. Ano yung gusto mong mangyari sa iyong buhay? Ano yung tingin mo gustong ipagawa ng Panginoon sa iyo, sa iyong pagkatao? And then, kaya nga napakahalaga makita natin, all of us here, meron tayong talents, abilities, and skills na ibinigay ng Panginoon. And it is not His will na yun ay ating ilibing, yun ay ating itago. Ang gusto ng Panginoon, yun ay ating malaman at ipagamit at i-invest upang tayo po ay maging tao na ayon sa nais ng Panginoon sa atin. So, meron kang pwedeng personal goal or pwede ka rin magkaroon ng goal sa iyong family. Okay? Sa iyong tahanan, ano yung goal mo? Or pwede sa vocation, sa trabaho. Pwede gustong ma-promote, tumaas ang sahod, etc. etc. So, marami kang pwedeng goals sa iyong trabaho. Pwede rin po sa pag-aaral. Or pwede rin po sa social life or financial life. So, marami tayong mga goals sa buhay. And make sure yun po ay naka-align doon sa God-given goal sa bawat isa po sa atin. If I will tell you honestly mga kapatid, this is God-given goal sa aking buhay na inireveal sa akin ng Panginoon. And listen to me because gusto ko pong makita ninyo yung vision and yung goal na ibinigay sa atin ng Panginoon. The vision and the goal na i-reveal sa atin ng Panginoon, mga ilang months na rin po nakakalipas, is gamitin ng Panginoon itong church na ito, na yung salita ng Diyos, na yung ministry ng atin pong gawain ay hindi lang po mag-stay sa lugar na ito, kundi ito po'y lumaganap. Ito po'y lumaki. Ito po'y mas lalo pang ma-advance po natin yung kaharian ng Diyos, yung ministry ng Ebanghelyo po ng ating Panginoon Kristo. That's why kung nakikita po ninyo yung mga hakbangin natin sa church, yun po ay very related sa God-given goal. Maaring maliit sa paningin ng iba, but you know what? Ang mapagkatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaki. That's why nag-start po ako dito po sa ating din, growing deeper into a relationship with God. Because gusto ko po na ang church natin ay tumayo sa ganong pundasyon na tayo lumalago sa relasyon natin sa ating pong Panginoon. That's why inaabot po natin ang bawat isa. Pinapalagan na po natin ang salita ng Panginoon sa ating sariling kaparaanan. May mga ilang projects na ginagawa po tayo mga kapatid upang maabot yung goal na yon. Ma-reach yung goal na yon. Na-notice niyo po ba meron tayong project lot? Hindi po yan laro-laro lang, hindi po yan basta naisip lang. Mayroong reason. That is behind the goal na ibinigay po sa akin ng Panginoon at ibinigay din po sa atin ng Panginoon at sinuportahan po ng bawat isa po sa atin. Because, mga kapatid, meron pong gustong gawin ng Panginoon. And you know what? Nag-set po ako ng time about dyan. So mamaya ano ko po yun sa inyo. So, ang pakahalaga, meron tayong picture ng goal. Hindi po pwedeng wala. And the more na mas nagiging klaro sa iyo yung goal na gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay, kaya mo yung isulat. Okay? Kaya mo yung isulat at klaro-klaro yung sa iyo. Okay? Maliwanag na maliwanag yung sa iyo. That's why matutulungan po tayo na ito mga kapatid na tayo ay maging confident sa mga bagay na ginagawa po natin sa Panginoon. So second thing na gusto ko po makita natin is be confident that we can succeed through Christ. Maging confident tayo na pwede tayo magtagumpay dahil kay Kristo. You know what? Yung goal po ng inyong lingkod ay masyadong mataas. Pwedeng pagtawanan, pwedeng hindi paniwalaan, pwedeng, alam niyo po yun, sukatin ng iba na pwedeng hindi maabot. But one thing is for sure, gaano man kataas yung goal na ibinigay sa atin ng Panginoon, kung yun ay kalooban ng Diyos, kayang pagalawin ng Diyos ang langit at ang lupa para lamang mangyari yung gusto niyang ipagawa at yung ibinigay niyang goal sa iyong buhay.
So be confident na tayo magsasaksi. In Philippians 4:19, sinabi ng Apostle Paul, "But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." Andyan ang resources ng Panginoon. That's why, mga kapatid, along the way, sa vision, sa goal na ibinigay sa atin ng Panginoon, along the way, maaaring hindi ko na po ma-mention sa inyo, pero along the way, I see it. Nakikita ko po kung paano nag-ooperate ang Diyos, kung paano kumikilos ang Diyos, kung paano nagpo-provide ang Panginoon. So, hindi na po ako magtataka kung someday mayroong mga talented people, supportive, loving people in the church, very supportive sa gawain ng Panginoon. It is because of God na siyang kumikilos at nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan po natin. Talents, abilities, skills, resources, anything and everything, kaya i-provide po yan ng ating pong Panginoon. Remember Noah? Ano po yung goal sa kanya ng Diyos? Makabuild ng ark. Humanly speaking, mahirap yun. Humanly speaking, that is very impossible. And the people around him, makikita po natin, pinagtatawanan siya, inahamak siya, sapagkat that time, hindi pa po umuulan. So ano po yung ginawa ng Panginoon? May provision ng Diyos. Nagpaulan ng Panginoon, lahat ng materials, iprinubay ng Panginoon, just to build the ark. So gaano man kataas yung goal, basta maliwanag sa atin na yun ay binigay sa atin ng Panginoon, be confident na tayo magtatagumpay sapagkat dahil kay Kristo na siya naging dahilan upang lahat ng ating pangangailangan, lahat ng ating kailangan, ipoprovide po yan ng ating Panginoon. No doubt about that, mga kapatid. Because that is His promise. Yun po ang pangako ng ating Diyos. And the third thing, desire to accomplish God's plan. To reach God-given goal, i-decide natin ma-accomplish yung plano ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, magkaroon tayo ng motivation. Kaya nga po, mga kapatid, kahit pa po ilang beses tayo mapuyat, ilang beses tayo mapagod, ilang beses tayo magkasakit, ilang beses tayo, alam niyo po yung maapektuhan ng mga pong bagay sa ating buhay, hindi basta-basta lang lulupay-pay. Hindi basta-basta nangihina. Hindi basta-basta nawawala yung apoy or nababurn out. Bakit? Maliwanag yung goal eh. At sa goal na yun, nabibigay ang Diyos ng desire. Nabibigay ang Diyos ng motivation. Yun yung nagiging dahilan, kaya nagigising tayo bawat umaga, bawat araw sa buhay natin, ng may motivation, ng may purpose, sapagkat maliwanag sa atin yung gustong gawin ng Diyos sa ating buhay. Yung gustong baguhin ng Panginoon sa ating buhay pagkatao at yung landas na gusto ng Diyos na dapat natin tahakin sa buhay natin bilang isang mananampalataya. So, desire to accomplish God's plan. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, apply na natin yung mensahe ito. Kung hindi pa sa'yo clear ang direction ng Diyos sa iyong buhay, start now. Start now to pray to God, spend time in His Word, listen to the conviction of the Holy Spirit in your heart upang malaman mo at marinig mo kung ano yung gustong ipagawa at plano ng Panginoon sa iyong buhay. At magugulat ka kung paano ka gagamitin ng Panginoon. Listen, mga kapatid, do not underestimate kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa iyong buhay. Do not underestimate. Sapagkat kayang gumamit ng Diyos ng mga ordinaryong tao, kayang gumamit ng Diyos ng mga mahihirap na tao, kayang gumamit ng Diyos ng mga taong walang edukasyon sa paningin ng maraming tao. Kayang gumamit ng Diyos ng kahit sinong mananampalataya. Basta yung mga mananampalataya na yun ay handang makinig, handang magtiwala sa Kanya at handang sumunod sa Kanya. At for sure, mga kapatid, ang Diyos ay gagawa upang ang taong yun ay magtagumpay sa goal na ibinigay sa Kanya ng Panginoon. All of us, all believers, we are God's workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Ephesians 2:10. We are God's workmanship. Lahat tayo, gawa ng Panginoon. At ang Diyos ay may plano sa buhay ng bawat isa po sa atin. So desire to accomplish God's plan. So that is my prayer. So sinishare ko lang po sa inyo ang aking testimony, ang aking, kasi hindi ko po ito pinipreach lang, just to preach, mga kapatid. Kumbaga, pinipreach ko ito sa aking buhay, ito ay totoong totoo, ito ay aking nararanasan, ito ay aking nagiging guide and pattern sa aking buhay bilang isang mananampalataya. So that is my prayer, that is my desire ng church na ito, gamitin ng Panginoon at may palaganap yung salita ng Diyos. Kaya sarili ko po, mga kapatid, I'm willing to sacrifice. I'm willing to sacrifice, mga kapatid. And I'm willing to be committed sa kung ano man yung pinagagawa ng Panginoon. Kaya andyan, kung pinapayagan ni Lord, magtrabaho tayo, sige, magtrabaho tayo.
Papayagan ni Lord isang araw, magnegosyo ako, magnenegosyo ako. Amen? Isang araw, pinayagan ako ng Panginoon, mag-Bible school ako, mga kapatid. I am still obeying the Lord sa aking buhay because I know yun ay naka-align sa kanyang direksyon at kalooban sa akin. So, napakahalaga na makita natin kung tayo ng desire to accomplish God's plan and set a course of action. Kailangan may action tayo. Kasi kahit gaano maganda ang goal, kahit gaano maganda ang plano ng Diyos sa iyong buhay, if wala kang gagawing action doon sa goal ng Panginoon sa iyong buhay, kalimutan mo na yung goal na yun. Kalimutan mo na yung plano na yun. Because ang magpapaging tagumpay doon sa God-given goal ay yung response natin na tayo po ay willing sumunod at willing natin gawin kung ano man yung pinagagawa ng Diyos sa ating buhay. So, kung meron kang large goal, pwede mo yung i-divide sa mga maliliit na goals na makakatulong doon sa large goal or sa high goal ng Panginoon sa iyong buhay bilang isang mananampalataya, bilang isang Christian. Kaya, napakahalaga po, set a course of action. Palapas, meron tayong goal. Aring as a college student, or magka-college ka pa lang, yung goal mo makapag 4 years sa college. Makapagtapos in just 4 years. Not 8 years. Okay? So, hindi mo goal yun. So, dahil 4 years ng goal mo, 4 years lang ang goal mo, you will pray to God, you will ask the Lord, the help of God, upang ma-reach mo yung goal na yun in 4 years. Nag-graduate ka na ng college. So, napakahalaga po, set a course of action. And, ang mensahe about goal is not actually ungodly. It's not actually worldly. Ang mensahe o ang preaching patungkol sa mga goals ay spiritual. Because all of us, gusto ng Diyos, marating natin yung gusto niya na mangyari sa buhay ng bawat isa po sa atin. So, napakalagang alamin lagi natin yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Kahit mahirap, kahit pa nga hindi natin gusto kahit pa nga mag-antay tayo ng panahon, kung alam natin na doon tayo dinidireksyon ng Diyos at yun yung goal ng Panginoon sa buhay natin, sunod lang tayo sa Kanya, magpasakop lang tayo sa Kanya. Gawin lang natin kung ano yung kalooban niya sa buhay natin bilang mga mananampalataya. And then one last thing, this is just part 1 of our message, set a timeline. Nag-set tayo ng timeline. Gaano katagal? 2 years? 4 years? Sa project lot po natin, personally, nais ko po itong ma-reach natin in less than 2 years. So, 2027, 2028, 2029. Ma-reach natin yung goal natin. Pwede po bang hindi mangyari yun? Yes. Pero at least, meron tayong goal. Amen? At dun sa goal na ibinibigay sa atin ng Panginoon, huwag kang matakot magkamali. Okay? Dahil hindi po kahit nagkamali ka, it means failure ka na. Hindi po ganun yun. Hindi po kahit nagkamali ka, defeated ka na. So napakahalaga, matutunan po natin mag-set ng timeline. Well, sasabihin po natin, Pastor, hindi naman natin alam yung araw ng bukas. Hindi natin alam kung sa pagdating ng more or less 2 years ay buhay pa tayo or dumating na ang Panginoon. And praise God, hindi natin alam, pero alam ng Diyos. At kung ano man yung goal at plano ng Diyos sa iyong buhay, hindi kayo kukunin 3 weeks before bago yun mangyari. Okay? Hindi ka kukunin ng Diyos ilang weeks before bago mangyari kung ano man yung goal at plano niya sa iyong buhay na kanyang in-reveal, kanyang ipinakita. So it is good na mag-set ka ng timeline sa iyong buhay bilang isang mananampalataya. Kung college, 4 years lang. O gusto mo 5 years, yung isa, mag-working student, magtatrabaho ka muna. I mean, it's up to you kung paano ka lilid ng Panginoon, kung paano ka gagabayan ng Panginoon. So, napakalaga, mag-set ka ng timeline sapagkat yun yung magiging motivation mo rin and guidance mo rin upang makita mo sa iyong buhay kung papalapit ka na ba doon sa goal na ibinigay sa iyo ng Panginoon. So, set a timeline. Mga kapatid, napakahalaga po na alam natin yung ibinibigay ng Diyos na goal sa atin, klaro yun sa atin, at tayo po ay gumagawa ng mga hakbang upang yun po ay ma-reach natin bilang mga mananampalataya. Because ang tagumpay ng buhay na ito ay hindi nakadepende sa mga bagay na meron ka. Hindi nakadepende kung gaano ka kasikat,
kung gaano ka makapangyarihan, or kung sino mang mga tao ang iyong nasa paligid. Ang tagumpay ng buhay mo bilang isang mananampalataya ay kung nangyari sa iyo yung goal ng Panginoon. Ano po yun? Maging person na nais ng Diyos sa iyong buhay at malakaran mo yung landas na Kanyang ibinigay para sa iyo. And you know what? Kung naging maliwanag sa atin yung direksyon ng Panginoon, mag-stay ho tayo doon. So it means may mga bagay sa buhay natin na kung tayo ay magiging sensitive at kung tayo ay makikinig lang sa direksyon ng Panginoon, may mga bagay sa buhay natin na hindi na natin pag-aaksayahan ng panahon, hindi na natin pag-aaksayahan ng lakas, at hindi na natin pag-aaksayahan ng anuman pong kakayahan or talento sa buhay na ito, because alam natin, wala yung kinalaman sa kalooban ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. That's why, as your pastor, I'm not bragging about myself, but by the grace of God, as I continue to walk with God, continue to be close with my God, may mga temptations, may mga weakness, may mga times na tayo nangihina, but I always ask the Lord, Lord, I cannot afford na magkasala. I cannot afford na mag-disobey deliberately sa kung ano man yung gusto mong gawin sa ating buhay. Because that's for sure, mamimiss natin whatever the plan and goal sa buhay natin. Dahil pinagpalit natin sa kasalanan at pinagpalit natin sa buhay na hindi kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So it is good, kapatid, to realize na ang Diyos ay Diyos na may plano. At ang Diyos natin ay Diyos na dakila at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ay Diyos na walang hanggan at nais niyang malaman natin ang kanyang goal para sa ating buhay. At the same time, mga kapatid, yun ay maging dahilan upang tayo po ay magpatuloy sa buhay na ito with motivation, with confidence, with courage, and with action na tayo po ay gagawa sa kung ano man ang nais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. So again and again, nais ng Diyos, ikaw ay magtagumpay sa iyong buhay bilang isang mananampalataya. At yun ay mangyari lamang kung ikaw ay nasa course ng Diyos, kung ikaw ay nasa riles ng Panginoon. Kaya sana po, wag natin, tuloy-tuloy lang tayo sa prayer meeting kasi marami po itong mensahe ito na i-prepare at nais ko po na mabuhay tayo dun sa riles ng Panginoon, sa landas ng Panginoon sa ating mga buhay. At kung meron niribilang Diyos sa atin ngayong gabi, na goal niya or guidance niya sa ating buhay, napakalagang ilapit natin sa Panginoon at ipagkatiwala natin sa Panginoon. Tayo po tayong lahat